Hello guys, welcome sa aking channel. Ang video for today. Ayan guys, mayroon akong ikukwento sa inyo yung alam niyo yung common traits ng mga Pilipino. I'm sure relate kayo dito. Marami kayong naririnig ng mga ganito. Alam niyo yon, yung papaaralin natin yung anak natin tapos kailangan ibalik sa atin yung mga nagastos natin sa kanila, ganon. So, para sa akin guys, gusto kong putulin siya. Putulin ko siya sa sarili ko, ganon. Kasi ayoko ng ganon, no, na nag-aaral pa yung bata, nag-aaral pa yung anak mo tapos bigyan mo na siya ng obligasyon. Ganon. Ako kasi never ko, pinapaaral ko yung anak ko sa totoo lang, pinapaaral ko yung anak ko. 99.9% ako yung gumagastos sa anak ko. Yung tuition niya, para siyang tatlong estudyante. Parang tatlong estudyante yung pinaparal ko na sa medyo malaki yung ano niya, yung tuition niya, gano'n. Pero, syempre, nag-abroad talaga ako para sa kanya kasi mayroon talagang way. At saka mayroong ano na, alam niyo, mother instinct na kailangan kong magsikap para sa kanya. Kasi, alam ko, mayroon siyang pangarap sa buhay kasi pagbata kasi hindi pa natin kasi masasabi pero mas maganda yung medyo maghanda-handa tayo kasi hindi natin alam yung mga gusto ng anak natin kasi kung anong gusto ng anak natin, kung maganda naman yung layunin nila, no, suportahan natin, hindi yun tayo magkontra-kontra bida, ganon. Yun yung sa akin guys, kasi ang gusto ng anak ko, kung ano yung kukunin niya, kinuha niya, pinagbigyan ko siya. Kasi kaya nga ako ng ibang bansa para mag-support sa kanya 'di ba? Lalong-lalo na sa college. Ganon. Isa lang naman yung anak ko sa iba, akala nila wala akong anak. Mayroon akong isang anak na binata, mag-isa lang siya. So hindi na siya madagdagan. Hindi ko na pati dadagdagan, hindi, wag na mag-asawa, Ginoo ko. Mag-asawa ka pa. Hindi na ako mag-asawa. Uy, maganda na. Alam nyo, maganda maging single, uy. Maganda pala talaga maging single ka na lang forever. Yung hindi ka na kinakasal. Ganon. Pero okay lang yun kahit malalait-lait ako ng, ng ibang tao. Wala naman sinabi siguro yung Biblia na pag never ka kinasal, hindi ka mapunta sa langit. Pag kailangan ikasal ka, ganon, hindi man ako, wala man tayong magawa, wala man tayong ano dito na manghila tayo ng lalaki, halika pagkasal tayo. Pero okay na yung gano'n, no? Basta ako, importante na, ano ako, sinusuportahan ko yung anak ko. Hindi na ako nag-iisip na may magpakasal buisit na yun. Ito na naman ako. Hindi na ano yan sa kasal. Nag-focus ako sa anak ko, gano'n. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na common traits. Ayun, yung bang kung nagastusan mo yung anak mo, kailangan yung anak mo ibalik sa iyo. Sa akin, guys, puputulin ko yan. Kaya ako nagsisikap kahit papaano. Nagsisikap ako para sa sarili ko, para sa anak ko. Kasi doon sa amin, may narinig ako, no, na inobliga. Hindi ko alam kung inobliga niya or pinaringgan niya yung anak ko na after daw na makaluwag-luwag siya, huwag daw niyang kalimutan yung anak niya. Uy, Diyos ko po. Hindi ko nga sinabi sa anak ko yan na, uy, pag matapos ka ng pag-aaral. Kasi ano pa yun grade 12 pa yun nung umuwi ako. Ganon, ngayon first year na siya. Na sinabihan niya, nagsumbong siya sa akin. Chismis. Nagsumbong siya sa akin. Ganon, nagsabi siya sa akin. Sabi ko, hoy, hindi nga kita sinabihan na mayroon kang obligasyon sa akin pag makatapos ka na. Hindi ka pa nga nag-umpisa mag-college, wala ka pa nga nararating, mayroon ka nang iniisip na obligasyon mo sa ibang tao. Ganon. So, hindi yun maganda, no? Na alam niyo yun, kahit tiyuhin ka or whatsoever ka, or kamag-anak mo, tapos ipaobliga mo sa pinsan ng
ng anak mo yung obligasyon natin bilang magulang. Hoy, huwag kayo mag-anak, oy, kung ipa-obligan nyo sa pinsan niya yung pag-aaral ng anak nyo, no? Huwag tayo mag-anak, ganun. Kasi nakakahiya yun. Aba, paanak-anak kayo, pasarap-sarap kayo, tapos obligahin nyo yung anak ko na magtulong sa inyo, na nabuang na kayo. Hindi ko nga inoobliga yung anak ko para tulungan ako in the future. Nasa kanya yon. Kasi alam naman niya na nag-focus ako sa pag-aaral niya ngayon. Hanggat mag-aral yung anak ko, ang kahuli-hulihang barya ng sahod ko, kung ipadala ko talaga sa kanya, ibigay ko sa kanya hanggat mayroon akong pera. Pero syempre, nagtatabi din ako para sa sarili ko, kasi alam naman niya yan, kasi mahirap ang buhay, guys, lalo na kung tumanda tayo, no? So hindi ko masabi na tumanda tayo, matanda na talaga. Matanda na talaga ako. Ayun, sabi nga ng iba doon sa amin, mas matanda daw ako sa nanay ko, kasi ako kasi marami na akong puti sa buhok, gawa ng na stress siguro ako. Marami na akong puti sa buhok. Marami na akong puti sa buhok. Marami na akong puting buhok, gano'n. So, hindi ko yan ikakaya. Hindi pati ako nagkukulay ng buhok. Kasi, at saka hindi ako nagbubunot. Napapagod ako magbunot. Ang dami-dami kong ang buhok. Tapos, marami din siyang puti. Tapos, bubunutin ko pa. Maduduling ako dyan. Ganon. So, ayun lang. Yun lang yung masasabi ko, na sana yung mga common traits or mga pag-uugali ng Pilipino, alam niyo yun, na obligahin natin yung anak natin para tulungan tayo in the future. Sana wag yun, kasi mape-pressure sila, no? Ganon. Hindi pa nga sila natapos, wala. Nangangarap pa nga lang sila. Binigyan na natin ng responsibilidad, ganon. So ako, naiinis ako doon sa tao na nagsabi doon sa anak ko sa tutul. Inis na inis ako, kasi pino-push ko yung anak ko na talagang mag-aral, na wala akong sinabi sa kanya. Alam niyo yon, na uy, dapat ganito ka, dapat after this one ganito, ganyan, na magbigay ka sa hindi, kasi may sarili man niyang buhay. Uy, nasa kanya na yan kung bigyan ako o hindi. Pero kung bigyan niya ako, di tatanggapin ko kung anong ibibigay. Pero kaya nga nagsisikap din ako para sa sarili ko. Ganon tayo dapat. Kasi hindi naman na tayo civilized naman na tayo. Uy, hindi naman na na marami na tayong matutunan sa buhay, no? Hindi porket mahirap tayo, 'di ba? O diyan na lang tayo, maghirap na lang talaga tayo. Ganon, hindi na tayo magtrabaho, umasa na lang tayo sa ayuda na nabuang na yan. Hindi talaga ako ganyan, guys, mula nung bata pa ako. Kaya pasensya na kayo sa mga wordings ko, no? Kasi mayroon talagang tao na pag sinabi na mahirap, ay dito na lang ako kasi mahirap talaga ako. Uy, aasa na lamang ako sa ayuda na nabuang. Hindi talaga ako ganyan ang pag-uugali. Hindi ako ganyan eh. Kasi ako working student ako eh. Kasi hindi ako umasa sa magulang ko, kasi noong nag-high school pa ako, guys, working na ako. Titinda ako, nagtitindera ako, saan-saan kami makarating. Nagtitinda kami ng mga RTW, ayun. Tapos, babayaran na ako ng 20 pesos. Kasi malaki na yung 20 noong unang panahon, babayaran nila ako ng 20 pesos at mag-absent pa ako sa school. Hahanapin pa ako ng teacher ko, nasaan na naman na ito. Alam ng mga teacher ko no, na ako, sumasideline ako. Minsan, alam niyo yon, di ba, yung ting-ani, nag-aanihan doon sa classmate ko din. Sabado, Linggo, ganun, sasama ako. Nung high school ako, kasi mayroon akong kaklase na mayroon silang basakan ba, yung palayan. Huy, Anol, gano'n. Huy, sama ka sa akin, gano'n. Bakit? Mag-aani kami ng palay, ibebenta mo, tapos mayroon ka ng pambaon, gano'n. Tapos tuwang-tuwa yung ibang mga tao sa akin, sabi niya, hala, ang bait ng bata na ito, napakasipa, gano'n. Yung iba hindi na nila, kasi yun eh,
bibigyan ka nila ng parang 1/4 gano'n, tapos babayaran ka nila yung ginawa nung ano, nung may-ari ng ano, nilalakihan pa niya yung bigay kasi alam niya pang ano ko ba, pangbaon ko. Tapos pagdating doon sa boarding house, bahay ng lolo ng nanay ko, bahay nga ng lolo ng nanay ko, gano'n, nangupahan kami doon. Sus ka, nanakawin pa yan. Nanakawin pa yung pera ko kasi wala kaming cabinet eh. Ganun, nanakawin pa yun. So, nalaman ko yung magnanakaw. Sana ako nakarating. Nalaman ko yung magnanakaw, guys. Pinsan na ng nanay ko. Hindi din siya umangat ngayon. Ayan, shout out sa iyo. Hindi rin naman siya umangat. O, diba? So, at least ako, nagtatrabaho ako ng maayos. Di ako ganun, nagtrabaho ako ng patas. So, dapat patas tayong magtrabaho, no? Huwag tayo magnakaw, bad yun. Kahit na nabansagan akong scammer dito. Ganon, joke lang yun, no? Ganon, wala pa akong ini-scam dito. Ito lang kanon, na-scam ko lagi. Ganon, so, yun lang guys. Sana ba ako napapunta hanggang sa muli. Bye-bye.